Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Iba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Primo ng Kalipungan sa Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pangangaral at pagpapagaling ng Panginoong Kristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng paghahari ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talata 17 hanggang 18. Ito po yung mensahe. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanya mga alagad at ang napakaraming tao, buhat sa buong Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanyang makinig at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 4 at talatang 20. Ito po yung mensahe. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa bawat sakit at karamdaman. Ito po natin sa kay Apostol San Mateo Kabanata 8, talatang 5 hanggang 8 at 13. Ito po ang mensahe. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Roma at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisa. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat. Napuntahan ninyo sa aming bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na ayon sa inyong pananalig, mangyayari ang hinihiling ninyo. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 13, talatang 3 hanggang 15. Ito po yung mensahe. Nagsalita ako sa kanila at sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumingin sila ngunit hindi ikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, man kayo na makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinigit nila ang kanilang mga mata, sapagkat ayaw nila makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sa akin at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Tuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 13, talatang 18 at talatang 20. Ito po yung mensahe. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghasik. Ang mga nakinig ng salita ng tungkol sa paghahari ng Panginoon ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at maaagaw ang nahasik sa kanilang mga puso. Inilarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitino sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating sa kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nalalamig. Inilarawan naman ng
Nahasik sa kadawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga ukol sa mundong ito, naging maibigin sa kayamanan. Ano pat, ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi na nakapamunga. At inilarawan ng nasa kanilang mabuting lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y nagsipamunga, may tig 100, may tig 60 at tig 30. At ipagpatuloy natin sa mga taga ay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 8. Ito po yung mensahe. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di ninunumbat. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat, tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang ibig. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa linggong ito. Ngayon ay ipapaliwanag ko po sa inyo mga mensahe mula sa tema na ang pangangaral at pagpapagaling ng Panginoon Yeso Kristo. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ngayong sa ginabayan na tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo na tayo ay kanyang ginabayang aralan at alagaan tayo kung tayo pagalingin tayo sa ating karamdaman sa pamamagitan ng pagsubos niya sa kanyang buktong na anak o ng Panginoong Yeso Kristo. So tayo ay inaralan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo at tayo ay inay mga karamdaman. So pinagaling niya kung tayo nagkakasakit na kanyang isugo ang kanyang banal na anak, ang Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, hindi lamang tayo ay ginabayan ng ating banal na Panginoon, hindi lamang sa Panginoong Yeso Kristo. Marami din siyang isinugo na iba't ibang mga maglilingkod sa kanya para gabayan yung sa katawan na makapagpagaling. Ang Panginoong Yeso Kristo ay nagsugo rin at nagtalaga ng mga sa huling panahon, siya ay nagsugo at nagtalaga ng maglilingkod sa kanya o sa Diyos para ipalaganap ang mabuting balita at the same kagaya niya na mapagaling gabayan at alagaan ng mapagaling ng mga karamdaman at maging pagbuhay ng mga namamatay na. So ngayon ay tayo ay yung paggabay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ay siya ay ang Panginoon Kristo magmula doon sa Israel. Doon siya nangaral. So, mula doon sa Israel at karatig bayan, doon nangaral pangunahin ng ating banal na Panginoon Kristo upang ginagap niya yung mabuting balita. Doon niya ipinalaganap simula yon at nagtalaga siya ng mga apostol, yung kanyang 12. At iba't iba pang mga lingkod niya para palaganapin ito sa buong mundo. Mula kay Apostol San Pablo at iba't ibang mga apostol na nangaral sa iba't ibang mga bayan. So, yung sinasabing outside Israel. Pagka kasi outside Israel, Gentile o hindi lang tawag doon. Pagka sa Israel yung mga Hudyo. So ngayon, doon pangunahin ng aral ng Panginoon. So, bilang bayan ng Diyos. Kasi Israel, yun yung bayan. So ngayon ay yung outside Israel, yun yung tinatawag na Gentiles o Hintil. Yun yung mga iba't ibang basakan, makagaya ng Pilipinas. So ngayon, ang nagpalaganap sa lahat sa buong mundo sina San Pablo at iba't ibang mga apostol. Maging sina San Pedro din ay nakaabot din ng Roma para ipangaral yung mabuting balita. So ganyan ang ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos para mapalaganap ang lahat. Sa huling panahon ng Panginoon sa Kristo, sinugo niya yung kanyang mismong anak para palaganapin yung nais niya na mangyari. So, yung kanyang paghahari sa pamamagitan ng kanyang kung saan sa paghahari niya, itinalaga muna niya yung anak niya para siya maghari sa ating lahat. And then, pagdating ng takdang panahon sa kanya, sila maghahari ang lubos. Ibibigay niya sa Panginoon Diyos sa lahat ng pagkakas.
So ganun yung proseso na ginawa ng banal ng Panginoon Diyos. So doon sa pagiging tao ng Panginoon Kristo, binabayante para tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman. So yun, kanyang yung buong Israel, kanyang nilip para aralan yung mga tao at pwede kasama yung mga apostol na kanyang tinuruan para makapangaral at binigyan niya ng kapangyarihan para ito ay kagaya ni at si San Pablo huli na nung bigyan ng kapangyarihan at talaga para mangaral kasi naipako na sa Panginoon na o nabuhay na magmuli sa Panginoon sa Kristo noon. So yun yung ganyan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos na pinababatid niya sa atin na siya ay ibinigay niya yung unang testamento at yung pangalawang testamento kay Panginoon Jesus na siya nga ay tayo ay tinuruan niya kaya at itinuro niya ito sa pamamagitan noong parables dahil nga sa ito ay may mga tao na mga talagang naging mapurol yung isip, ayaw siyang kilalanin ng Diyos. Ibig sabihin na ayaw, kumbaga talaga binabaliwala nila at ayaw nilang lumapit sa Panginoon Diyos. Sa ginawa ng Panginoon Kristo na siya ay nangaral, siya ay gumawa ng kababalaghan, maraming kababalaghan, hindi pa rin naniwala. So maraming tao ang mga ayaw maniwala. So ngayon ay hindi sila ayaw nilang loob sa ating banal na Panginoon. Ngayon ay itong talinghaga ito ay lubusang ipinakunawa niya ng mga apostol at mga taong mga nais na humahanap sa ating tatanggap sa ating banal na Panginoon. So ito ay nauunawaan ng mga tao pananampalataya. Pero kung hindi ka nanampalataya, hindi mo ito mauunawaan. Ito mga talinghaga o ito mga pangangaral ng ating banal na Panginoon Kristo, banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. So bakit hindi natin tinatanggap na tayo ipagalian ng Diyos? So, sa Kanya, bilang ating may lalak sa ating lahat. So marami ang ayaw maniwala. Yan, kagaya nung sinasabi na ay ipinaliwanag niya kung paano niya ipinaliwanag ng Panginoon sa Kristo naman yung mga talinghaga na sinasabi niya. So, kagaya halimbawa doon sa mga hasil. So, pinaliwanag niya yung mga tao nakikinig ng salita ng Diyos kapag ka ikaw ay yung iba ay parang halimbawa na para ka nagtanim sa bato na kapag ka dumating na yung panahon ng yun para sa puso mo, pag dumating na yung panahon ng mga kagatian, bababaw ka. Ibig sabihin kapag kayo nasa kabato, madaling matuyo kasi walang lupa. So yung puso mo ganun din. Kapag ka ikaw ay dumating na kapag daling mawala yung pananampalataya. Madali kang maagaw ng kasama, ng mahikayat sa kasama. Lalo na yung halimbawa, yung sa kanawagan naman, ay ikaw ay yung parang ikaw ay madali kang matukso sa mundo ng pera, yan, kalayawan sa mundo. So, nawawala na sa iyo yung Diyos. Ngayon, kung tumimo sa puso mo yung salita ng Diyos, kasi salita ng Diyos yung iniya. So, ngayon, kapag tumimo sa puso mo, ibig sabihin, yayamo ka, susunod ka, at ikaw ay magpo-proliferate. So, yun yung sinasabi na sa ganung clarabos ay doon niya iniaral yan. So, ito yung kapaliwanagan kung paano sa parabol ito niliwanag yung paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Particular dito sa mga hasik. So, maraming na iniaral ng ating Panginoon sa Kristo kung paano tayo paghaharian ng ating banal na Panginoon Diyos yan. Dahil nga sa ganun ka talinghaga yung ginamit niya, dahil nga dun sa mga taong hindi ayaw magbalik loob sa ating banal na Panginoon at mayroon talaga siyang ibig bigyan ng pangunawa dito. So yun at
tayo ay may kakulangan doon sa ating pag-iisip para maunawaan natin kung ano dito sa ating pamumuhay na ito tayo ay magkaroon ng iba yung katalinuhan. Ito ay hilingin natin sa ating banal na Panginoon Diyos na buong puso. Sa gayon ay lubusan natin maunawaan yung mabuting balita mula sa ating pakikinig sa sagawa natin. At sa pamumuhay na ito, dahil nais ng Diyos na tayo ay mamumuhay ng matalino kung tayo salat sa katalinuhan, hilingin natin ang katalinuhan sa Diyos para tayo makapamuhay ng may katalinuhan sa mundo nito at tayo ay makapamuhay na maayos. Dahil binigyan tayo ng isip ng Diyos, yun yung pangunahan natin gagamitin. Yan ay sekundary yung gagamitin natin mula sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sige sa lahat, pangunahin ay yung Panginoon Diyos, kakibat masyado sa ating mga ginagawa. Dahil for God ang lahat ng nakasalalay sa Diyos ang lahat at yung katalinuhan ay binibigay niya sa atin. So, binigyan tayo ng mag-isip para gamitin natin sa lahat para maunawaan natin sa bigyan tayo ng bayan ng katalinuhan at para sa lahat ng bagay. Doon pa lamang sa paggiling natin iyon, nagpapahilalim na tayo sa Kanya, nananampalataya na tayo sa Kanya. So doon na agad nagsisimula yung katalinuhan natin kung tayo ay nananampalataya sa Diyos. So yung katalinuhan natin sa mundong ito ay walang saysay sa Diyos kung hindi mo ito isasalit sa atin. Kaya kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo, doon na nagsisimula o mananampalataya sa Diyos mula Panginoon, doon na nagsisimula yung ating katalinuhan sapagkat ating kagalingan sabagat ay may magkakaroon ng mga tayo ay may tinggabay spiritual palibad ng rasyonal sa ating pamumuhay with God kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya at higit pang ibibigay sa atin ng iba't ibang katalinuhan mula sa na particular na ginagawa natin na ating pang-araw-araw na pamumuhay na ginagawa. Tayo ay isang karpintero, tayo ay isang engineer. So bibigyan tayo ng katalinuhan para sa mga bagay na yan. At akibat natin banal na Panginoon Diyos upang gawin natin ito ng mabuti, ng walang pandaraya, walang pananamantala sa kapwa, at meron tayong responsibleng ginagawa o paggawa sa mga bagay na ito at lalo-lalo na sa ibayong pamumuhay. So ganun tayo, kaya ating ipanalangin ang ibayong katalinuhan sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay bigyan ng mahusay na kaisipan at tayo ay makapabuhay ng maayos. So yun, at muli sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Life for Buhay, spiritual na buhay, at maunawaan nyo na tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Tayo ay patuloy niyang ginabayan mula sa mula hanggang sa mga oras na ito na tayo ay kanyang magabayan ng kanyang pangangaral o kanyang gabay bilang parang ama at tayo ay hindi niya pababayaan sa ating mga uri ng mga karamdaman. So kahit sa panahon ito ang banal na Panginoon Diyos ay hindi natin o ang Panginoon Kristo ay hindi man natin kasama, tayo ay tayo ay kanya gagabay para mapagaling sa ating mga karamdaman. O even though maghimala pa para doon sa iba't ibang mga mas mabibigat na, so tayo paghihimalaan ng Diyos sa lahat ng ating mga karamdaman, lalo-lalo doon sa mabibigat. Yan. At mayroon din ang Diyos na ginawa na yung ating mga medisina sa Diyos din yan na ating malalapitan ba, lalo-lalo na doon sa mga hindi nakapananampalataya na mga tao na lalong-lalo na sa mga hindi nananampalataya at mga ukol doon sa dapat na sakupin ng mga medisina na yan. Meron kaya ginawa ng Diyos yan. So yan ay kakibat din natin. At lalong-lalo na, siyempre, habang tayo nagpapagamot, hindi tayong gagawin kakibat na may pananampalataya. Doon sa pagpagamot natin ng halimbawa, kung tayo nagkakasakit, pupunta tayo ng ospital, papagamot tayo sa doktor, pinapacheck up natin yung ating mga sarili para sa kalusugan. Kasama natin dapat ng pananampalataya doon. Huwag natin kakalimutan para tayo ay lubusang bigyan ng pagkakataon. Ayun. Lalo na, halimbawa, pag nagkaka-cancer tayo, alam mo may nagkaka-cancer, wala nang kagalingan yun. So ngayon, kung ikaw ay may pananampalataya, maaaring bigyan ka pa ng pagkakataon. May mga ganyan mga instances na mga
nabibigyan pa ng pagkakataon, gumagaling doon sa kanilang mga cancer o nabibigat ng mga karamdaman na halos araw-araw, halos yata ay araw-araw yung inaano na tawag doon, dinadialysis or mga bibigat na mga pag-aamutan para lamang madugtungan yung buhay kung nagkakaroon ng problema sa kanilang mga kalusugan. So tayo ay tamaan na pananampalataya yan para tayo ay lubusang mapagaling ng ating mananalangin. Hindi na tayo dumado sa ganong klase ng proseso. Kaya din, ano ba, mga nagkaroon ka ng leukemia, yan. So, napapagaling ka, tapos, maaaring ikaw ay hindi na umulit, o ikaw ay baka bumuhay na maayos. Meron naman hindi na nadadala. Yun, magkakaproblema na. Kaya tayo ay patuloy naman ng palataya, even though mayroong ginawang mga ospital. Kasi ang Diyos ay ng ganyan, ng mga medisina, at mayroon ding itinalaga para gumawa ng kababalagan para tayo yung mapagaling, kaya nga nung pagsugo kay Panginoon sa Kristo. Aside from Him, nagtalaga siya ng mga apostol, at mayroon din mga iba pang binibigay na kakayanan para makapagpagaling ng mga karamdaman. So tayo naman bilang mga sarili, pero din tayo manampalataya. But mostly, mayroon talagang tinalaga niya para magpagaling, and mayroon din sa scientific, yung medical na sa Diyos din yun ay tinalaga din ng Diyos para diyan. So ngayon ay yung dalawang ginagabi sa atin ng Diyos para tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman. So maraming himala na ginagawa ng Diyos. Yan, kagaya ng parang noon, halimbawa, nagkakagawa ng himala yung ating manalang Panginoon Diyos, halimbawa, yung mga pilay na papalakad, paano yung talagang na-amputate, halimbawa, sila ba ay mapapaghimala? So, doon sa ating pagkakaalam, mula simula hindi naging malayo yung Diyos na parang dugtungan ng paa, dugtungan ng yung mga na-amputate, halimbawa mga ganon. But, yun ay hindi na tayo mananampalataya ng himala ng ating banal na Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, kahit ganon, ibig sabihin, patuloy tayo mananampalataya, may iba pang ibibigay na kalakasan sa Diyos. Hindi ka man bigyan hindi ko mapatabuin yung paa mo, na gano'n, o halimbawa mga na-amputate sa'yo, bibigyan ka ng ibang kakayanan. Ibig sabihin, kung nanampalataya ka na noon, kung nangyari sa'yo yun, ikaw na unahan ka na magpapatunay na pinaghimalangan ng gano'n ng Diyos. Ngayon, ay hindi man may ibang bagay na ibibigay sa'yo. Sa dami-dami ng teknolohiya ngayon na ginagawa, yun ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon para ikaw ay makagawa ng panibago, sapagkat binibigyan ng iba yung katalinuhan ng Diyos yung mga tao para makamaayos at iba't ibang mga kababalagan na ginagawa ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay magabayan sa pamumuhay na ito. Halimbawa, bakit yung ganung bagay ay hindi lubos ang ginagawa ng milagro, ganitong bagay lamang ang ginagawa ng milagro. Halimbawa, sa ating iniisip na anong pananampalataya mayroon o anong kagalingan ang ginagawa para gawin. Halimbawa, sa Panginoon sa Kristo, wala siyang ginamot na gano'n para dugtungan niya ng gano'n. So, di ba? Pati yung mga anghel na walang naiitala na gano'n tayo na nababasa doon sa Bible. Bagamat siguro mayroong ibang mga kababalikan na ginagawa na hindi natin nababasa. Pero tayo ay huwag mawawalan ng pananampalataya kahit na ano pa mayroong tayo karamdaman, sapagkat tayo ay hindi bumabayaan ng Diyos yan, ay patuloy mananampalataya sa Kanya. Kaya nga himala iyan at walang hindi posible sa ating mga na Panginoon Diyos. So yun, muli sana nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang visual o sa kaligtasan pagdating ng takdang panahon. At muli, patuloy tayong magabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang milagro at kaliwanagan. Tayo ay ng banal na Santa Maria ay maliwanagan at talimain natin ng mabuting balita. Yan. At higit sa lahat ay ang pakikinig at pagkasagawa ng Diyos na at yan ang makapagbiligtas sa atin kung ating pakikinggan yung salita ng Diyos para tayo makapanampalataya, at yun ay isasagawa natin. Ngayon, kung tayo ay gabayan ng Diyos ng pagmilagro para isagawa natin, isang napakagandang bagay dahil ng malaking ayudang patunay sa panahon ito. Bagamat yung Bible ay isang malaking patunay,
para hindi man sa panahon nangyari iyan, tayo ay nagano'n para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual pagdating ng tamang panahon na nais ng ating banal na Panginoon. At doon sa interpretation nito, patuloy tayo pagkaisa ng banal na Santa Maria at mag-unawan tayo ng ating mga reliyon at hindi tayo nagkakaroon ng mga hidwaan at mga labanan o anumang karahasan. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayo magabayan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo patuloy na sa katawan sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Kristo at mabuting balita. At gayon din ang Bible Lives Promotion. So sa ating munting kakayanan ay patuloy nating mabuklod ang sangkatauhan mula sa Bilipas sa gabay at tulong ng ating banal na Panginoon Diyos Panginoon Sukos mula banal na Santa Maria na ating maibahagi ang kanyang kalooban, ang kanyang nais para sa mundo ito. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos banal na Panginoon sa Kristo at mamahala kayo ng tuwid at mabuti at patas na justisya at matugon nyo yung pangangailangan ng inyong nasasakupan. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.